Kung tayo daw ay pasusulatin ng mga pangalan ng sikat na kilalang tao sa mundong ito na naging impluwensya o nagkaroon ng impluwensya sa tao, siguradong isa sa pangalan, ang pangalang Jesus ang iyong isusulat, ang iyong ililista. Continue. Bakit yan ang ating pagninilayan? Bakit yan ang ating pag-uusapan sa umagang ito? Ang pangalan. Sapagkat mahalaga daw ang pangalan na ibinibigay sa atin ng ating mga magulang at minsan ay meron pong ginagampanan ang pangalan sa atin. So simulan po natin ang ating pong pagninilay. Basa muna tayo sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanatang 1, talatang 21. Ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ito po ay pahayag ng isang anghel kay Virgin Mary. At alam naman natin na ang kasaysayan, siya isang dalaga, isang birhen, na nagbuntis hindi sa kagagawa ng sinumang lalaki, kundi sa kagagawa ng Espiritu Santo. At mayroon pong layunin kung bakit nagbuntis at nagdalang tao ang isang birhen sa katauhan ni Virgin Mary, sapagkat mayroon pong gagawin ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus na pagliligtas sa kanyang bayan. At ang nagbigay ng pangalan ay hindi ang sino man sa tao, sa kanila, kundi ang Diyos mismo ang nagbigay ng pangalan. Kaya nga ang tanong kung papipiliin ka ng mga taong malaki ang naging impluwensya sa buong kapanahunan, mga lalaki at babaeng naapektuhan ang milyong buhay, sino-sino kaya ang ililista mo? Isang pangalang nasa listahan ng lahat ay pihong pangalan ni Jesus, di ba? Oo nga naman. Kung ikaw ay pasusulatin ng mga kilalang tao sa milyon-milyong tao, kung tayo daw ay pasusulatin ng mga pangalan ng sikat na kilalang tao sa mundong ito na naging impluwensya o nagkaroon ng impluwensya sa tao, siguradong isa sa pangalan, ang pangalang Jesus ang iyong isusulat, ang iyong ililista. Sapagkat alam naman natin na si Jesus ay pinakamaimpluwensyang tao sa mundo nung kapanahunan niya at hanggang sa ating kapanahunan. Di ba? Isang pangalang nasa listahan ng lahat ay tiyak ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Merong sumulat na isang tao, si Reynold Price, sa Time Magazine, December 1999, tungkol kay Jesus ng Nazareth, na hindi may tatangi na wala nang nabuhay na maitutulad kahit kaunti sa makapangyarihan at walang hanggang si Jesus. Tingnan po ninyo, kahit ang mga tao sa ating kapanahunan, sa kasalukuyan, kahit ito mga 18th century, 15th century, talagang si Jesus ay napaka-impluwensya, kaya nga kumalat, lumaganap ang Kristyanismo sa bansang Roma nang gamitin ng isang Constantine ang simbolo ng krus na sumisimbolo sa ating Panginoong Jesucristo. At nang siya magtagumpay sa digmaan, sa paglaban, talagang kinilala ng lahat at itinaas ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Tingnan po ninyo. Hindi may tatangin ang pangalan ni Jesus ang pinaka-maimpluwensyang pangalan sa buong mundo, simulat sa Paul. Thank you, God, for everything.